po. Oras na para sa maiinit na balita. Mga kapuso, may big-time hike sa presyo po ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ito na ang pinakamalaking taas presyo sa kerosene at diesel ngayong taon. Batay po sa anunsyo ng ilang oil companies, 2 pesos and 70 centavos ang taas presyo kada litro ng diesel, epektibo bukas. Pang-apat na linggong oil price hike na yan sa diesel. 2 pesos and 65 centavos naman ang dagdag para sa gasolina. Sa kerosene naman, pangatlong linggo na ng taas presyo. 2 pesos and 60 centavos ang dagdag bukas sa kada litro niyan. Nauna lang sinabi ng Department of Energy na tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market dahil sa lumalalang conflict sa Middle East at pati sa epekto ng Hurricane Milton sa Amerika. Samantala, 2 aksidente sa Quezon City, isang truck ang nawalan daw ng preno at bumangga sa mga concrete barrier sa Quirino Highway. Sa Tandang Sora Avenue naman, 2 motorcycle rider ang patay matapos magkasalpukan. Balita hatid ni EJ Gomez. Kuha ang CCTV footage na ito sa Tandang Sora Avenue sa Quezon City pasado alas 2 ng madaling araw kahapon. Mabilis ang takbo ng motorsiklo na may 3 sakay. Nakasalpukan nito ang isa pang motorsiklo na 2 naman ang sakay. Sa investigasyon ng QCPD Traffic Sector 6, naisugod pa sa ospital ang 2 motorcycle rider pero idiniklarang dead on arrival. Sugatan naman ang 3 angkas. Patuloy ang investigasyon sa aksidente. Mag-aalas 10 naman kagabi nang bumangga ang 18-wheeler sa mga concrete barrier sa Quirino Highway sa Quezon City. Sa lakas ng impact, natumbang 3 barrier habang nawala sa pwesto ang 2. Galing sa Maynila ang truck at pag-garahe na raw sa Valenzuela nang mangyari ang aksidente. Nawalan po ng preno. Tapos? Wala, binangga ko na rito kaysa marami po akong madamay. Bahagyang nagdulot ng traffic ang aksidente sa lugar. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muli pong nagkaroon ng phreatic eruption ang Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Base sa monitoring ng PHIVOLCS, 2 phreatic eruption ang naitala sa bulkan na nagtagal ng 3 hanggang 13 minuto. Wala namang naiulat na pagyanig o volcanic tremor, habang aabot sa mahigit 1,000 toneladang asupre ang inilabas ng bulkan. Nito pong Sabado, 10 oras at 30 minutong nagtagal ang nag-iisang volcanic tremor na naitala sa Bulkang Taal. Sa kabila po niya, nananatiling nasa alert level 1 ang bulkan. Wala pa rin po daw senyales ng malaking pagsabog. Kabilang ang isang Pinay senior citizen sa mga nasawi dahil sa Hurricane Milton sa Florida sa Amerika. Kinumpirma yan ng ating embahada sa Washington, D.C. Naglilinis daw noon ang biktima matapos ng bagyo sa pinagtatrabahong Home for the Aged para sa kaligtasan ng mga senior citizen na nakatira doon. Pinuputol daw ng Pinay ang mga sanga ng puno nang bigla siyang nabagsakan ng malaking sanga na kanyang ikinasawi. Nangyari daw yan sa mismong ika-73 kaarawan ng biktima. Nakipag-ugnayan ng embahada sa pamilya ng biktima. Wala raw alam si Noy PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa sa sinabing reward system ni retired Police Colonel Ruina Garma kaugnay sa drug war ng Duterte administration. Kabilang si de la Rosa sa inilabas na diagram ni Garma na dali raw ng pera at komunikasyon noon. Balitang hatid ni Jonathan Andal. I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte, during our meeting. He requested that I will locate a PNP officer indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Inilabas ni retired Police Colonel Ruina Garma ang diagram na ito na ipinakikita ang daloy ng komunikasyon at pera sa bigayan umano ng pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect noong Duterte drug war. Sabi ni Garma, ang naglalabas noon ng pondo sa pabuya ay si Ermina Espino alias Muking, Assistant Secretary noon sa Presidential Management Staff at pinagkakatiwalaan daw ng dating Special Assistant to the President na si Senator Bongo. Mula kay Muking ipadadala ang pera sa mga bank account ni Peter Parungo alias Pedro
na naging tauhan daw ni retired Colonel Edilberto Leonardo. Si Leonardo raw ang nagbabayad ng pabuya sa mga operatiba. Ayon kay Garma, si Leonardo ang namuno noon ng Davao-style drug war at nagre-report kay Go ng mga napapatay na drug suspect. Nalaman daw ni Garma ang daloy ng pera nang minsang makausap niya sa opisina ng CIDG si alias Pedro. Sabi ko, ano sabi niya? Sabi ko, uy, bakit? Naku ma'am, baka ma-amlak na ako. Kasi every week malalaking amount of pumapasok. Saan? Sa bangko ma'am. Tanong ng isang kongresista, hindi kaya galing sa confidential funds ang perang pabuya? 2017 hanggang 2022, lumobo ang confidential funds. Naging 400 plus billion. Ayoko mag-speculate po, Miss, Your Honor. Hindi ko po alam kung anong source. Sa susunod na Quadcom hearing tungkol sa Duterte drug war, iimbitahan din ang mga nasa diagram ni Garma na dinaanan umano ng reward money sa droga, gaya ni na alias Muking at alias Pedro. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang panig, pati na ang panig ni retired Colonel Edilberto Leonardo. Si Senador Go nauna nang itinanggi ang paratang na involved siya sa operasyon sa drug war. Ang mga revelasyon ni Garma dapat aksyonan na raw ng Department of Justice. Meron na pong aksyon dapat ang ating Department of Justice dyan. Effective siguro by this week, no? Meron na rin siyang mga interviews for preliminary investigation siguro. Pero naniniwala ba ang Quadcom sa testimonya ni Garma at pwede kaya itong maging state witness? Hindi ibig sabihin na lahat ng sinabi niya ay kami ay kumbinsido na katotohanan. So kapag ito ay natimbang-timbang ng DOJ at siya naman po ay makapasa bilang isang state witness, I'm sure i-recommenda yan ng DOJ. Sinusubukan pa naming makuha ang komento ng DOJ. Bukas ang Quadcom kung magpapadala sa kanila ng affidavit sina Senador Go at Bato de la Rosa, lalo't sinabi na nilang hindi dadalo sa pagdinig. Sabi ng Quadcom, nagpadala na sila ng imbitasyon kay dating Pangulong Duterte para dumalo sa pagdinig, pero ayon kay dating presidential spokesperson Salvador Panelo, ipinarating sa kanya ng dating Pangulo na wala raw itong natatanggap na imbitasyon. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nais ni PNP Chief Police General Romel Marbil na linawin ng mga dating hepe ng pulisya ang kanilang papel sa war on drugs ng Duterte administration. Kasunod po yan ang alegasyon ni retired Police Colonel Royina Garma tungkol sa pagkakaroon daw ng reward system sa drug war na kinasangkutan umano ng ilang matataas na opisyal ng PNP. Sabi ni Marbil, magsasagawa sila ng sariling investigasyon. Dapat daw ay maibalik nila ang tiwala sa kanila ng taong bayan. Kaya hinihimok niya ang mga dating hepe na magpaliwanag. Muli pong nagpapakawala ng tubig ang 3 water reservoir dito sa Luzon. Base sa monitoring ng Pag-asa sa nakalipas na 24 oras, tig-2 gates ang nakabukas ngayon sa Magat Dam at Isabela at Binga Dam sa Benguet. Isang gate naman ang naglalabas ng tubig sa Ambuklao Dam na nasa Benguet din. Ang 3 nasabing dam ay nakapagtala ng pagbaba ng water level. Sa mga susunod na oras, mataas muli ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa, kasama na po ang Metro Manila, base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, habang shear line naman sa extreme northern Luzon. Dahil daw sa selos, hinabol ng kutsilyo ng isang security guard sa Taguig ang lalaking katrabaho ng kanyang live-in partner. Balita natin ni Jomar Presto. Kuha ang video na yan sa BGC sa Taguig City. Ang lalaki na nagtangkang manaksak sa video, isa raw security guard. Habang ang biktima naman, call center agent at katrabaho ng live-in partner ng suspect. Ayon sa pulisya, susunduin sana ng suspect ang kanyang live-in partner. Susurpresahin niya pa sana ito ng bulaklak. Pero nasurpresa daw ang suspect dahil magkasabay na lumabas ng elevator ang biktima at ang kanyang live-in partner na dati na niyang pinaghihinalaang may relasyon. Doon nag-umpisa yung jealous niya na parang tingin niya yung pagdududa niya is totoo. That's why nilabas niya na yung kutsilyo niya. Luckily itong victim natin is nakatakbo, nakaiwas doon sa mga saksak.
na binigay ng suspect natin. Nakapasok naman sa labi ng isang gusali ang biktima at dito na nahuli ng 2 gwardiya ang suspect. Tinanong ko yung suspect natin, yun na nga is parang wala na daw spark yung relationship nila. And then siguro may nakikita rin siya na laging nasa cellphone yung kalibin niya na dati hindi naman daw ganun. Nasa kustodiya na ng Taguig City Police Station ang suspect na nahaharap sa reklamong attempted homicide habang sinusubukan din namin makuha ng pahayag ang biktima. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. May gun ban po ngayon sa buong Metro Manila. Alinsunod po yan sa nangyayaring Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa Philippine International Convention Center dyan sa Pasay. Nagsimula po ang gun ban kahapon at magtatagal hanggang Biyernes, October 18. Mga tauhan lamang ng PNP, AFP at iba pang law enforcement agencies na may official duty ang papayagang magdala ng mga baril. Dahil po sa event, suspendido rin ang klase sa mga eskwelahan sa Maynila at Pasay ngayong pong araw at bukas. Wala rin pong pasok ang mga opisina ng gobyerno roon. Ito ang GMA Regional TV News. Narito na po ang GMA Regional TV para sa may init na balita mula sa Luzon. Makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. 17 ang sugatan matapos magkabangga ng isang jeep at mixer truck sa Castilla, Sorsogon. May mag-anamang natagpo ang patay sa Licuan Baay, Abra. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Natagpo ang walang buhay sa gilid ng kalsada sa Licuan Baay, Abra ang isang lalaki at kanyang anak na menor de edad. Ayon sa pulisya, nakatape ang bibig ng tatay bukod sa mga sugat sa mga katawan ng mag-ama. Tama-tama ti paltok, di magbagi, dakan nagilitan pa iti tenged da, di kwa, na dakkel nga sugat, sir. Ilang basyo at bala ng baril ang narecover sa crime scene. Kwento ng asawa at ina ng mga biktima. Nagpaalam ang mag-ama na taga-Bangged na lalabas saglit pero hindi na sila nakauwi. Inaalam na ang motibo sa krimen. Dahil sa away, patay sa saksak ang isang lalaki sa Pandan, Catanduanes. Ayon sa pulisya, nagpapahinga sa labas ng kanilang bahay ang suspect matapos magsaka nang dumating ang pinsan niyang nakainom ng alak. Nagtalo ang magpinsan na matagal na raw may alitan hanggang sa masaksak ng bolo ang lasing na biktima. Dead on arrival siya sa ospital sa Virac. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect. Wala siyang pahayag. Humandusay sa kalsada ang ilang pasahero sa Castilla, Sorsogon matapos magbanggaan ang isang jeep at mixer truck. Base sa investigasyon, nangain ng linya ang jeep na patungong Sorsogon City. Kwento ng driver ng kasalubong na truck, sinubukan niyang iwasan ang jeep pero huli na at nagkasalpukan pa rin sila. 17 ang sugatan kabilang ang driver ng jeep. Nasa kustodiya naman muna ng pulisya ang driver ng truck at ang 2 sasakyan. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinaghahanap na ang sospek sa pagnanakaw sa mahigit 100,000 pisong cash at cellphone sa mga aldan dito sa Pangasinan. Ay sa biktima, nilooban ng kanyang bahay sa Barangay Tibag at nakuha ang pera na sana gagamitin para sa binyag at kaarawan ng kanyang anak. Sa isa namang video mula sa social media, may natagpo ang mga cellphone na nakabalot sa tela na iniwan lang sa parehong barangay. Hinala ng mga otoridad, ninakaw rin ang mga ito ng parehong sospek na nanloob sa bahay ng biktima. Nagtutulungan na ang mga opisyal ng Tibag at kalapit na mga barangay para mahanap ang sospek. Naipaalam na rin ito sa pulisya at iniimbestigahan na ang insidente. Bukas, October 15 na ang itinaktang deadline ng Bureau of Immigration sa foreign POGO workers na voluntaryo magpa-downgrade ng work visa sa temporary visitor visa. Kaugnay niyan, kausapin natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo. Opo, sa inyo pong monitoring, ilang foreign POGO workers na yung nakapag-voluntary visa downgrade bago yung deadline na bukas? Well, sa ating tala po, mga nasa 12,000 foreign nationals na po ang nakapag-submit ng kanilang downgrading before the deadline. So, meron pa po today and tomorrow para makapag-file po sila ng downgrading nila before i-cancel po ng opisina ang kanilang mga visas. Gaano ba kalaga na makapag-visa downgrade itong mga foreign
POGO workers bukod dun sa threat of cancellation? Yes, yung voluntary po nila na pagda-downgrade ng visas means that they are complying with the regulations of the Bureau of Immigration and the national government. Kapag po hindi sila sumunod nito, ay sila po, at hindi po sila umalis before December 31, sila po ay maaring mailagay sa blacklist natin at hindi na po makabalik dito sa Pilipinas. Kung sila po ay voluntaryo na i-surrender ang kanilang status here and they downgrade and they leave the country voluntarily, it means that they are still complying with the laws po ng ating bansa. At may opportunity pa po sila na bumalik sa Pilipinas kung meron po silang lehitimo na gagawin or activities here in the country. Sa main office lang ho ba ito ng BI pwedeng gawin? 2 offices po. They can do it in the main office in Intramuros. They can also do it po in our office in Taguig. Sa ibang issue naman po, may mga personalidad na bang natukoy sa pagbabacktrack ninyo at pakikipag-ugnayan sa counterpart sa Malaysia, kaugnay po ng paglapag ni Alice Go sa Kuala Lumpur International Airport? Sa ngayon po may mga sinusundan tayo na leads pero wala pa po tayong finality doon sa mga leads na yon. Kinakailangan pa po natin i-verify with other sources. Napakarami pong conflicting information na nakukuha natin dito sa illegal na pag-alis ni Alice Go that needs to be verified and re-verified with other external sources. Siguro po in the next few weeks mas makakapagbigay linaw pa po tayo. Ang alam po natin, kalahati po ng storya nitong si former Mayor Alice Go ay invalidated already and we're in the process of knowing the other half kung paano po talaga siya nakalis ng bansa. Pero normal na kalakaran po ba talaga na kapag maliit na airport talagang posibleng hindi dumaan sa BI yung mga lalabas ng bansa? There's a possibility po for that if it was kept from the CIQ or the Customs, Immigration and Quarantine because for smaller aircrafts po, may mga nag-handle dyan, mga ground handlers na sila po ang nag-a-apply ng mga permits at mga clearances for the aircraft itself and for the passengers, the cargo, and everything else doon sa aeroplano na iyon. Kapag hindi po ito ipinaalam sa CIQ, then there is a possibility po na nag-take off ito nang wala pong clearances ng mga ahensyang iyon. Okay. Anyway, nasa bansa pa po ba si Harry Roque na ngayon nasa immigration lookout na rin ng BI at maging yung kanyang asawang pinaka-contempt naman po ng Quad Committee? Yes, sa ngayon po wala pa po tayong record na umalis po sila ng bansa. Pero hindi po nangangulugan na nandito pa sila. Wala lang kayong record na lumabas na sila ng bansa. We're basing po on the immigration records and sa atin po sa mga na-process natin, no attempts po to leave the country. Okay. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat po at magandang umaga. Si Bureau of Immigration spokesperson, Dana Sandoval. Sabi po ng Department of Justice, pwedeng gamitin sa mga kaso sa Pilipinas ni Pastor Apollo Kibuloy ang plea bargain agreement sa Amerika ni Kingdom of Jesus Christ Human Resource Officer Marisa Duenas. Sa nakuhang impormasyon ng DOJ sa US Embassy, pumayag si Duenas na aminin sa korte na nagsabwatan sila ng kanyang mga kapwa-akusado na ayusin ang hanggang 100 peking kasal ng mga KOJC member para lusutan ang immigration laws ng Amerika. Kapalit po niyan, kasong marriage fraud na lamang daw ang haharapin ni Duenas imbis na mas mabigat pang kaso. Ayon naman sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, walang legal na batayan para makaapekto ang plea bargain deal ni Duenas sa Amerika sa mga kaso ni Kibuloy sa Pilipinas. Pero maaari raw gamitin ang plea bargain ni Duenas para depensahan si Kibuloy sa patong-patong niyang kaso sa Amerika. Kabilang po dyan ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children at bulk cash smuggling. Sa email na ipinadala sa GMA Integrated News, sinabi ng legal team ni Duenas sa Amerika na hindi niya tutulungan ang anumang gobyerno sa paglilitis kay Kibuloy o sa iba pang kasapi ng KOJC. Nananatili raw tapat si Duenas sa kanyang tungkulin sa religious group. Tagumpay ang mga Pinoy kickboxer sa kanilang paglaban sa 2024 Asian Kickboxing Championships sa Phnom Penh, Cambodia. Nakakuha sila ng 16 na medalya sa iba't ibang events. Kabilang dyan ang 5 gold medal. 2 mula kay Jovan Medallo at tig-isa sina Carlo Buminaang, Gina Araos at Pinoy Olympian Ergie Bacyadan. May silver medal naman si Honorio Banario na lumaban sa 75 kg K1 male. Meron ding 10 bronze medal ang Pilipinas sa kompetisyon.
Good job sa inyo! Happy Monday mga mare at pare! May addition sa growing family ng Sparkle GMA Artist Center. Nilaunch na kasi ang digital arm nila na Status by Sparkle. Tampok dyan ang iba't ibang talented content creators at social media personalities. Kabilang dyan ang adorable na Black Man family ni na Mommy Geraldine, Daddy Josh at kids na sina Jet at Nemo. Ready na rin to share her makeup tutorial si Paul Pelaez, aka Chicana, at ang kanyang easy-to-cook recipes ni Chef Elite. Bahagi rin ng Status by Sparkle sina Eric Yapuanco, aka Doc Yapi at Doc Pretty Sofia Valdez from the medical field. Sa online gaming world sina Javi Valdez at Micah Kimochi. At sa pageant world naman sina Mr. Supranational 2024 second runner-up Brandon Espiritu at Miss Supranational Asia and Oceania 2024 Alithea Ambrosio. Ready na rin mag-share ng kanilang journey at updates sina sporty flight attendant at cyclist Ira Lopez, Fab and Cool Mama Sandy Richo at Bont Brian o Master Hokage, maging ang social media couple na sina MJ and Cabo at Shovie Walter, at Emma Atienza na anak ni TikTok Lock host Kuya Kim Atienza. All out naman ang support ni na GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development and concurrent Chief Risk Officer and Head of Program Support Department, Reggie Bautista, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo at iba pang opisyal ng Sparkle. So this is our first digital management arm. Over the past few months, we've been gathering the social media influencers to join Sparkle, and we feel that there's a lot of opportunity, cross-platform opportunity to expand their reach, expand their fan base, and also expand their markets. Nagliyab sa gitna ng kalsada ang isang tricycle sa Bato, Catanduanes. Base po sa investigasyon, nagpakarga ang tricycle ng gasolina na ibinibenta lang sa bangketa. Wala raw overflow hose ang karburador ng motorsiklo kung saan tumatagas ang sobrang gasolina ng sasakyan. Kaya't nagkaroon po ng pagsabog ang tricycle ng subukang paandarin ng driver. Naapol na rin po kalaunan ng apoy pero natupok ang tricycle na ginagamit daw ng may-ari sa pangangalakal ng basura. Wala namang nasaktan sa sunog. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil. Salamat, Rafi. Aabot sa 1 milyong pisong halaga ng ari-arian ang napinsala matapos masunog ang 14 na bahay sa Butuan, Agusan del Norte. Patay naman sa pamamaril ang isang lalaki sa Bacolod City. Ang may init na balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Duguan at may tama ng baril sa ulo nang matagpuan ang isang lalaki sa Bacolod City. Ang biktima, bumili pa raw ng buko juice bago ang insidente. Sa akon, yan ay Uwa isa nagbakal kundi mautang. Yung ko sige okay, basta tagaan mo lang ko sa sweldo mo. Ginduhol ko sa iya, sumulod ko dayon. Tiari pa lang ko diyo, lumupok na. Singko ay nano naman. Ning nagwa ko dayon, gahaplak na to sa. Ayon sa investigasyon, sakay na motorsiklo ang sospek na nagpark malapit sa biktima. May kinausap din daw siya sa cellphone bago barilin ang biktima. Daw professional siya kay considering isa kalupok, lakat sa dayon, kay siguro yan ang matumbagid ang kuan. Personal ni, work-related, but hindi sa trabaho yadra, kundi sa mga previous yung trabaho. Naulila ng biktima ang live-in partner niya at sanggol na anak. Kung sino ka man, karma na lang ang bahala sa imo. Kabalo kami nga budlay subong pangitaw ng ustisya. Sir, buot-buot na yung bana ko, sir. Wala na yan nang mag-inom na siya, sir, yan. Nang diretso tulog na sa sir, sigarilyo, inom lang. Wala na siya ga-drugs. Nananatiling at large ang sospek sa pagsaksak sa isang lalaki sa barangay Bariga, Banate, Iloilo. Ang sospek, kaibigan daw mismo ng biktima. Ayon sa investigasyon ng pulisya, galing sa inuman ang dalawa. Nang pauwi na, inakbayan ng sospek ang biktima at saka sinaksak.
Nagtangka pang tumakbo ang biktima ngunit hinabol siya ng sospek. Aabot sa 20 saksak ang natamo ng biktima. Ayon sa pulisya, wala namang alitan ng dalawa, kaya posibleng kalasingan ang dahilan ng krimen. Already coordinated po doon sa Anilaw Police Station, at the same time po sa mga barangay official kung saan nakatira yung suspect. Kaso po yung during the hot pursuit operation natin, pag-abot po ng personal natin doon, wala na po siya. Tinupok ng apoy ang 14 na bahay sa barangay Doongan sa Butuan, Agusan del Norte. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. May nakatambak ding mga papel at karton sa paligid dahil malapit lang ito sa dating dam site ng lungsod. Kasama din sa natupok ang isang nakaparadang kotse sa lugar. Tinatayang aabot sa 1 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Ayon sa kapitan ng barangay, may impormasyong nakarating sa kanya na dahil umano sa octopus connection kaya nagkasunog. Ang hinala naman ng mga residente, may isang batang naglaro ng posporo. Gawas naman daw nga, mami ka ng sunog daw, dako na tayo. Napusog man ang hangin, diri pa dulong. Munang kalat din kayo kay mga cartoon man. Inaalam pa ng mga bombero ang totoong sanhi ng sunog. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bistado sa bypass operation ang 22 anyos na babae na nagbebenta umano ng iligal na droga sa Iloilo City. Nakuha sa kanya at 2 pang kasama ang mahigit 1.7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Anak daw ang babae ng isa sa mga pinakakilalang drug personality sa lungsod. Una nang naaresto ang tiyuhin ng babae sa isa pang bypass operation kung saan mahigit 3 milyong piso ang halaga ng nakumpiskang shabu umano. Ayon sa Iloilo City Drug Enforcement Unit, galing sa New Bilibid Prison ang supply ng iligal na droga ng pamilya. Walang pahayag ang babae, habang umamin daw sa pulisya ang tiyuhin niya na sangkot siya sa iligal na droga. Overload sa kilig ang hatid ni Alden Richards at Catherine Bernardo sa mall tour ng pelikulang Hello, Love Again. Jam-pack ang fans na naki-hello again sa Dasmariñas, Cavite. Nagtilian ang fans sa special performance ni Alden at Catherine sa OST ng pelikula. Hindi rin mahulugang karayom ang fans na dumagsa sa tour stop sa Bacoor. Happy nga raw sina Alden at Catherine na maganda na agad ang reception ng viewers kahit sa trailer pa lang ng milyon-milyon na ang views. Sobrang saya po namin kasi at least kahit papano trailer pa lang nakita na namin yung anticipation nila and how excited they are to see the love story again ni Joy and Ethan. Hanggang ngayon ang daming nag-repost about it. Thank you sa lahat na nag-share and sa lahat na nagbigay ng ilang minuto ng oras nila to watch the trailer. Sentro po sa kahalagahan ng Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics o STEAM program ang event na inorganisa po ng First EduSpec Rex Education at EduSpec Private Limited. Ayon po sa Associate Dean ng Faculty of Science, Technology and Mathematics ng Philippine Normal University na si Dr. Alphonse Jason Pelgon, ay mahalaga ang papel ng teknolohiya at digitalization sa larangan po ng STEAM education dahil nahuhubog nito ang skills ng mga mag-aaral na magagamit sa kanilang kinabukasan. Sa event, may mga kinikilala rin po para sa kanilang kontribusyon sa transformative education sa mga nagdaang taon. Tumanggap po ng kaagapay sa Edukasyon Award ang GMA Network sa pamamagitan ng GMA Regional TV and Synergy. Oh, look, he's hiding in the sofa. Nakasiksik sa sofa ang lalaking yan nang matunton ng mga pulis sa Putan, United Kingdom. May warrant of arrest ng lalaki para sa isang kasong hindi dinetalye ng mga otoridad. Unang akala raw ng mga pulis na wala ng tao sa lugar nang maghalughog sila. Hanggang sa siyasatin nila ang ilalim ng sofa at nakitang nakasiksik ang lalaki sa loob nito. Dinala na sa kulungan ng lalaki. Wala siyang pahayag. Bukod sa Alice Guo o Guo Waping, tinatawag din daw ang dating alkalde ng Bamban Tarlac sa pangalang Madam Wah
Sabi ng testigong hawak ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, si Madam Hua ay ang nagre-report noon sa umano'y big boss ng Pogo na si Lin Shunhan na naaresto po sa Laguna nitong Huwebes. Balitang hatid ni Salima Refran. Actually, hindi ko siya kilalang as Alice, Madam Hua. Madam? Hua. Yes. W-A, no? Madam Hua. A-H po. W-A-H. Sa pangalang ito nakilala ng mga tauhan na nahuling Pogo Big Boss si Lin Shunhan, si dismissed Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Paano mo nalaman na siya yun? Kasi po siya, talagang siyang siya. Nalaman ko na nga lang po na mayor siya at siya si Alice is noong nagsisenate na. Personal ko po siyang nakikita kasi nagtatransaction po sila. Ako kasama ko si Boss Boga at si Madam Hua. Pinondohan raw ni Lin o Boss Boga ang pagtatayo ng Pogo na Hongsheng Gaming na naging Zunyuan Technology sa higanteng Baofulan compound sa Bamban, Tarlac. Habang dinedevelop namin yung sa Lucky South is kami ang nag-finance doon sa may Bamban Zunyuan. Nag-aabot po si Boss Boga ng pera kay Madam Hua. Si Madam Hua is nagre-report kay Boss Boga kung ano na yung status ng pagtatayo doon sa loob ng Baofulan. So yun, magka-partner po sila. Yun, mas matas lang po sa kanya si Boss Boga. Para sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, pinalalakas raw ng mga pahayag na ito ang matagal nang lumalabas sa kanilang investigasyon. Our belief is that Alice Guo or Guo Huaping is merely a front, part of the criminal organization but merely a front of the criminal organization. Kung ano man talaga yung intensyon ng sindikato para sa kanya, si Alice lang po nakakaalam nun. Tinaguri ang Pogo Godfather o boss of all bosses ng mga Pogo sa bansa, ang boss raw ni Guo na si Lin. Kilala rin siya bilang Boss Boga, Xiaolong, Apaw, Pahaw, Hawhaw o Liudo. Ayon sa PAOC, pinanganak si Lin sa Fujian, China noong 1991. Dumating siya sa bansa noong 2016 at kalaunan ay nakakuha ng SRV o Special Resident Visa, dahilan para malayang makapanatili at makapaglabas-masok ng bansa. Hindi bababa sa 18 Pogo ang nakumpirma ng PAOC na tinayo ni Lin sa iba't ibang lugar sa Luzon hanggang NCR, pati na Cebu at Davao. Maraming Pogo pa ang iniuugnay sa kanya, kabilang ang Zunyuan sa Tarlac at ang personal niyang pinamahalaan na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, na ayon sa PAOC ay pinaka-notorious na Pogo sa bansa dahil sa iba't ibang krimen doon. Ilan raw dito, mismong si Lin umano ang nagpagawa. Basta hindi po nila nabibit yung quota sa isang araw na 650,000. Inuutusan niya yung mga Chinese na kinukuha nila sa labas, na which is yun po yung grupo ng Bangpai sa Chinese, and English po nun is gang. So siya po ang nagpapatorture. Minsan po nawawala na po talaga ng malay yung taong pinapatorture niya. Kinukuryente, pinapalo. Pati online kalaswaan, pinangangasiwaan rin daw ni Lin. Nagkaroon na po doon kasi ng live selling video ng sex. Binivideo po niya para yun po ang pinapabiding po nila doon sa mga foreign, sa mga iba-ibang country po. Ang testigong ito, handa raw humarap sa anumang korte o pagdinig para isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Iyak ako. Bakit naiiyak ka? Natatakot ka? Anong nararamdaman mo? Naalala ko lang po lahat. Kasi isa po talaga ako mismo sa nakakita, tsaka isa po ako sa saksi doon. Doon marami naman po kami, pero isa po ako sa saksi doon. Importante yung yung statement niya, tsaka yung knowledge niya about the operation. Kasi from the very start yata, kasama na siya nitong grupo. And as to the association ni Alice Guo and itong si Liudong, siyang nakakapagsabi. And how the Pogo Hub in Banban tsaka yung Pogo Hub dito sa Porac nag-start, siya rin yung nakakapagsabi. Malaking bagay kasi siya yung maglilink eh. Si Lin, itinatanggi ang mga aligasyong ito. He said he doesn't know who is Liu Dong. He is not Liu Dong. Maybe they found the wrong person. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Eto na ang mabibilis na balita. Arestado ang 2 lalaking sangkot sa serye ng pagdanakaw sa Teresa Rizal. Ayon sa pulisya, ang modus ng mga sospek manloob sa mga bahay at establishmento tuwing madaling araw. Kabilang sa mga nakuha sa mga sospek ang mamahaling relo, cellphone, mga ID at 5,500 peso cash. May nakumpiska ring baril at 6 na bala sa isa sa mga sospek. Nakapagnakaw na rin daw sila na dati ng laptop, cellphone at pera. Depensa ng mga sospek, nagawa nilang krimen dala ng pangangailangan. Mahaharap sila sa mga kasong robbery, theft at illegal possession of firearms. Patay ang isang kagawad sa barangay Gayola sa Kidapawan, Cotabato matapos saksakin ng sarili niyang anak. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mag-ama bago saksakin ng sospek ang kanyang nanay sa leeg. Iniimbestigahan din ng pulisya kung dati nang sinasaktan ng sospek ang kanyang nanay. Sinubukang tumakas ang sospek, mabuti at nahabol siya ng mga taga-barangay at dinala siya sa pulisya. Walang pahayag ang sospek. Nagpaabot ng pakikiramay ang buong barangay at Kidapawan City LGU sa nangyari. Listado sa Clark sa Pampanga ang halos 5,000 tableta ng ecstasy. Ayon po sa Bureau of Customs, sinubukang ipuslit ang legal o illegal na droga mula po sa the Netherlands na inihalo sa 3 kahon ng coffee beans. Pinaghinalaan yan matapos dumaan sa X-ray inspection at canine inspection. Nakumpirma sa chemical analysis na ecstasy nga ang mga ito. Umaabot daw sa mahigit 8.3 million pesos ang halaga nito. Inisyuhan ng warrant of seizure and detention ang nasabing shipment. Si Unkabogbol star Vice Ganda sa Kapuso Singers na naging guest sa Especially For You segment ng It's Showtime. Sa Especially For You, sobra kasing nahahappy ako dun sa mga GMA singers kasi hindi ko naman sila laging napapanood. Pero we got the chance sa marinig sila ng live dito dahil sa Especially For You. Tapos hanga ako dun kay Garrett Bolden. Hannah Priscilla, the Kapuso, the Princess of Kapuso OST. Si Garrett Bolden Jr. ay The Clash alumnus. Tinagurian ng mga Kapuso Original Soundtrack Princess si Hannah. Nasabi yan ni Meme sa 15th anniversary press con ng It's Showtime kung saan naimbita ang inyong kumare. Sa IG, nagpasalamat si Garrett sa papuri ni Meme. Sabi ng ibang hosts, mahusay rin si XOXO member Riel. Matatandaan ng ilang Kapuso singers na ang nag-guest sa segment na Especially For You ng Noontime Show. Speaking of It's Showtime, 7 days na lang mga madlang Kapuso bago ang inaabangang Magpasikat 2024 in time for their 15th anniversary. Dismayado po ang ilang guro na hindi na required sa bagong batas ang mother tongue o nakagis ng wika sa pagtuturo sa kindergarten hanggang grade 3. Nag-lapse into law kasi ang Republic Act No. 12027. Yan po ay matapos hindi pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, balik na sa Filipino at English ang wikang gagamitin sa pagtuturo o medium of instruction. Ayon sa ilang guro, mahihirapang mag-adjust sa pagbabago ang mga estudyante, lalo na yung hindi Filipino o English ang nakagis ng wika. Git ng Teachers Dignity Coalition, mahalaga ang pagtuturo gamit ang mother tongue. Nakasaad naman sa batas na maaari pa rin gumamit ng mother tongue sa monolingual classes o mga klase na iisa ang mother tongue ng mga mag-aaral. Kailangan din gumawa ang Department of Education ng Language Mapping Policy at Framework, katulong ang Komisyon sa Wikang Filipino. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang pahayag ng DepEd tungkol dito. Kaugnay niyan, tinanong po din namin ang ating mga netizens. Ang sabi mo na pinahihinto na ng batas ang paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction mula sa kinder hanggang grade 3. Eto na, para po kay Ronel Agoncillo, 10 hakbang paatras ang hindi na paggamit ng mother tongue para sa pagtuturo. Ito lang daw kasi ang paraan para mapayabong ang lokal na mga wika ng Pilipinas. Ayon naman kay Raymond Mike, magandang intensyon ng mother tongue-based multilingual education pero dapat na makiangkop na rin tayo sa pagbabago ng panahon at
globalisasyon. Ang sabi naman ni Cherry Mahilom, sobrang pahirap ang paggamit ng mother tongue sa pagtuturo, lalo na kung magta-transfer mula probinsya papunta sa ibang lugar. Sang-ayon naman si March Obtial sa hindi na paggamit ng mother tongue sa pagtuturo para maaga na ring matuto ng ibang lengguwahe ang mga estudyante. Natututunan naman daw kasi ang mother tongue sa bahay. Mga kapuso, ayan, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Bagong-bagong balita. Tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw sa pwesto ni Edelberto Leonardo bilang Commissioner ng National Police Commission. Batay sa inilabas na dokumento ng Presidential Communications Office, sinulatan ni Executive Secretary Lucas Bersamin si DILG Secretary John Vic Rimulya noong October 8 para ipaalam na tinanggap na ng Pangulo ang pagbibitiw ni Leonardo. Effective immediately raw ito. October 4, nagbitiw si Leonardo bilang NAPOLCOM Chief, 2 araw matapos ang House Quadcom hearing kung saan siya iniugnay sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Itinanggi na ni Leonardo na sangkot siya sa pagkamatay ni Barayuga. Ito ang GMA Regional TV News. 8 sugatan ang dumausdos sa bangin ng isang jeep sa Rizal, Cagayan. Base sa investigasyon, nahulugan ng mga bumagsak na bato mula sa bundok ang jeep kaya nawalan ng kontrol ang driver. Kabilang sa mga biktima ang isang senior citizen, 2 bata at isang sanggol na 10 buwan pa lamang. Kinailangang ilipat sa ospital sa Tuguegarao ang 5 pasyente dahil sa kanilang kalagayan. Patay ang 4 na sakay ng isang kotse matapos nitong makabanggaan ng isang truck sa Pinamungahan dito sa Cebu. Batay sa investigasyon, galing sa fiesta ang mga biktima at patungong Toledo City. Tumawid umano sa kabilang lane ng kalsada ang kotse sa boundary ng Barangay Tahaw. Dahilan para makasalpukan nito ang truck. Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang driver at 3 sakay ng kotse. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng nakabanggang truck. Wala siyang pahayag. Marami pa raw nalalaman ang bagong testigong hawak ng PAOK tungkol po sa operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Salima Refran. Salima? Connie, pinalalakas nga ng testimonya ng bagong testigo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang investigasyon laban kay dismissed Mayor Alice Guo at sa koneksyon niya sa mga Pogo. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, tinitignan na raw nila ang alias ni Guo na Madam Wa, lalo't nasa pangalan niya ito na Guo Waping. Marami raw alias si Guo at hindi raw sila nagulat at nagtaka sa pagiging Madam Wa nito. Inaalam na rin kung lumalabas na ang pangalang Madam Wa sa kanilang nakaraang investigasyon. Bukod dito, pinagtitibay ng bagong testigo ang mga lumabas na sa mga naunang investigasyon nila sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga na torture, forced labor at sex trafficking. Dagdag raw ito sa mga hawak nilang ebidensya at testimonya ng iba pang mga testigo at mga biktima. Pero marami pa raw nalalaman ng bagong testigo sa mga ginagawa sa Lucky South 99, lalo't matagal rin siyang nagtrabaho dito. Yan muna latest malanga dito sa Pasay, Connie. Maraming salamat, Salima Refran. Para sa mga marikong army dyan, happy Jimin Day din ba kayo sa birthday ni BTS member Jimin kahapon? Trending kasi ang Happy Birthday Jimin sa X o dating Twitter na may halos 250 milyong tweets na. Bukod sa sweet birthday greetings ng ARMY all over the world, hindi rin nagpahuli ang kanyang fellow BTS members na sina J-Hope na may cute video ni Jimin at RM na may aesthetic photo ni birthday boy. Naman ang pampa-feel good ngayong linggo. Tampok natin ang eksena ng isang estudyante na nawalay sa kanyang alaga for 6 months. Ito ng viral reunion sa Pasay. Ayan no, straight from Japan, mala eksena na sana sa pelikula ang pag-uwi ni Nadine Garcia. Sa airport pa lamang karipas na sa open arms niya ang alagang si Sushi. Pero ilang sandali lang, tila you agad ang aso. Kahit kargahin, tila ba nagtatampo? Sa sumunod na araw, inaibalik naman daw ang kulit at tamis ng kanilang fur ibig. Almost 1 million na ang views
ng airport moment na yan. Trending! Gusto ko yung may scoring. Pero totoo yan, di ba? Minsan baka nanibago. 6 months kasi naman, naiwan. Nag-adjust pa siya. Oo. Inamoy-amoy niya muna. Ito ba talaga ikaw? Di ba? Pero totoo naman talaga may mga nagtatampo ko minsan. Pero madali silang suyuin. Of course. Yung ating mga alaga. Ang aso ang may pinaka-loyal siguro na masasabi nating pagmamahal sa amo. Oo, pinaasa lang siya nung una, lumapit naman eh. Pero parang nanibago eh, no? Sino kaya to? Ayan. Yan si Sushi at ang kanyang aso si Nadine. At ito po naman ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 72 araw na lang. Pasko na. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.